kasalanan ko to. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Isadora, ano ginagawa mo siyang bumaba ka dyan? Delikado yung ginagawa mo. Madam! Susi, tulungan mo ako makalis dito. Umanap ka na makakabukas nito dahil baka makita na ni Patrick yung tunay kong anyo. Wala na akong pakialam kahit makita niyo yung tunay kong anyo. Isadora, anong nangyayari? Salamat sa Diyos. Hindi niya nakita ang aking anyo. So, sino na kayo dito? Binisita lang kami kaibigan ni Madam. Yung boyfriend ko kasi si Pato, nasaksak daw siya. Eh ma'am, hindi na po pwedeng pumasok yung dalawa sa loob. Parang nag-enjoy naman kayo sa pagkakatrap ninyo. Nag-kiss kayo? Si Patrick. Hindi daw po siya makakapasok ngayon eh, kasi na-aksidente daw po siya kagabi. Oh! Uy! Okay ka lang? Patrick, anong ginagawa mo dito? Ang akala ko rin hindi ako makakapasok ngayon eh. Pero kinaya din ang katawan ko kaya andito ako. Sayang din yung isang araw ng trabaho. Mabuti nga na nakapasok ko na. Sige, muna na ako. Kailangan pa akong gawin sa opisina. Teka, Isadora. Tungkol dun sa additional requirements namin. Actually, hindi naman yun talaga yung gusto kong itanong sa'yo. Ano? Tayo. Paano tayo ngayon? Ang dami kasing nangyari kagabi. Hindi naman nabago ng gabing yun ang mga gusto mo mangyari sa atin. Pero sa tingin ko dapat iwasan na lang natin ang isa't isa. Patrick? Patrick? Ano nangyari? Patrick, dumudugo ka. Baka bumuka yung sugat mo. Patrick? Babalik yung doktor. Bumuka kasi yung sugat mo eh. Ang likot-likot mo siguro. Hindi mo inaalagaan sarili mo. Bumuka? So, tatahiin ulit to. Sabi kasi nila, lilinisin lang eh. Baka matagalan pa ako dito, Isadora, kung kailangan mo nang umalis. Sige, okay lang. Hindi. Okay lang. Kung natatakot ka, Patrick, sasamahan kita. Sigurado ka? Huwag ka na masyadong gumalaw. Iiwasan mo ako eh. Huwag ka na masyadong malikot. Iho, ready ka na? Sandali lang to. Hindi to masakit. Huwag kang ninirmisin. Babalikan kita. Diyan ka lang, ha? Sige, Dok. Salamat po. Hindi naman pala ganun kasakit. Sige. Pakidala na lang dun sa conference, ha? Sige. Maraming salamat. Isadora, sorry kung na-istorbo kita sa trabaho mo, ah. Naku, okay lang yun. Wala yun. Hindi ko alam, takot ko pala sa operasyon. Pero kanina hindi ako natakot. Dahil kasama kita. So, yun ang siguro ang kailangan bilhin. O, yun na lang yung kulang eh. Oo. Sige, salamat. Ayun na. Sige, salamat. Hello. Kumusta ang presentation mo? Okay ba? Okay naman. Kailangan pala ng tubig kasi lalabas sila para mag-snack. Okay, sige. Mag-prepare na ako. Okay. Okay na. Ay. Hi, sir. Yes. Yes. How are you? Hello po. Thank you po. Is there anything you need? Well done kanina yung presentation mo about Del Prado Cocoa Industries. Gave so many business insights. You must be the new president. Hindi po. Executive assistant na po ni Miss Monique. So Monique is still the CEO and president. Pero pinagkatiwalaan kanya to present the company's strategies and business plans. Impressive. Maraming salamat po. If there's anything you need, you could just let me know. Wala po kasi si Miss Monique out of the country siya. Actually, we have plans to invest sana. Nakita namin ang demands ng organic products in the years to come. At tiwala kami sa Del Prado ever since.
we think mas madali kang kausap kaysa sa boss mo. And I think she trusts you enough to heed what you say. Kaya ikaw nandito. Maraming salamat po. Sorry to say about your boss, pero parang mas may alam ka sa kanya in terms of making the company works. Salamat po. Thank you, sweetheart. Ay, thank you po. If you need anything po, just let me know. Ako na po bahala kapag-usap kay Miss Monique. I'm sure papayag po siya dahil maganda naman po yung proposal. Okay, let's talk soon. Thank you so much, sir. Thank you. Sa tingin ko, mas magiging maganda ang kumpanya ko, hindi si Monique ang nakaupo. Kumpanya. Puro opisina lang ang kwento nyo. Wala ka bang kwento tungkol kay Papa Patrick? Ikaw naman, kung makatanong ka sa akin para wala ka na respeto. Pasensya na, madam, hindi ko na kasi kinaya. Kasi naman, madam, kayo lang naman magaling magpigil, eh. Ngayon pa, alam ko naman. Uy. Ano? Gusto mo naman si Papa Patrick, di ba? May gusto ka eh. Uy, may gusto. Ngayon pa, dapat hindi ka na nagpipigil. Dapat binibigay mo na. Nangliligaw na yung Patrick. Hindi naman naliligaw sa akin si Patrick. Nangliligaw. Ayun. Hindi nyo pala alam, madam, na nangliligaw sa inyo. Madam, kasi po, iba na po ang panliligaw ngayon ng mga lalaki. Hindi na po uso yung mga panliligaw dati. Yung mga ginagawa dati, naghisibak ng kahoy, naghaharana, yung mga nag-iigib. Pumapatay ba kayo ng baboy dati? Wala na akong ganun, madam. Iba na po ngayon ng mga lalaki. Hindi na ako nagpapaalam. Bigla na lang kayong lalapitan, nililigawan. Nagpapaklos. Minsan kami nabangkata ka pa eh. Ganun po. Ganun na ba manuyo ang mga lalaki ngayong panahon to? Ay, nako. Ganun na po ang mga lalaki ngayon, madam. Buti nga hindi ka na lang dinadala sa text-text eh. Yung mga text-text kayo na po, madam eh. Ganun ba yun? Opo, madam. Kaya yung Patrick po, nagpaparamdam na yon. Parang hindi naman ata. Usus! Nagpaparamdam na yon. Usus! Talaga? Si Pato, okay lang siya? So, tinihilang yung sugat niya? Sabi ko naman sa kanya, huwag na siyang umalis eh. Okay, wala, naiwan niya yung cellphone niya dito eh. Salamat, Kevin. Okay, bye-bye. Lila, andito ka pala. Ang akala ko, tumuloy ka na kay Maggie. May problema ba? Pato, gusto mo naman talaga ako umuwi? Ano pa ba ako sa buhay mo? Girlfriend mo pa ba ako? Teka, ano ba yung sinasabi mo? Parang hindi ko kasi maramdaman na may boyfriend pa ako eh. Bakit di mo sa akin sinabi na dinala ka sa ospital? Hindi na kita makausap sa cellphone ng matagal. Tapos ngayon, pagdating mo dito, ang una mo sasabihin sa akin, umuwi na lang ako? Lila, I'm sorry. Hindi ko alam na yan pala nararamdaman mo. Pato, nag-iba ka na eh. Kasama kita pero parang wala ka naman dyan sa tabi ko. Parang lumilipad yung utak mo. Parang gusto mo nasa ibang lugar ka na. Ano bang problema, ha? Ano, ayaw mo na ba sa akin? Ayaw mo na ba sa akin, ha? I'm sorry.
Napakawalang kwenta ko talaga, pare. Kinailangan pa talagang makita ko umiiyak si Leila para lang malaman ko na nasasaktan ko na pala siya. All this time, pare. Hindi mo alam na nasasaktan mo yung girlfriend mo. Alam ko naman na may mali akong ginagawa eh. Alam ko na napabayaan ko si Leila nung naging magkaibigan kami ni Isadora. Nagkataon pa na madalas kaming nagsasamang dalawa. Pero totoo naman ayokong saktan si Leila eh. Kaya lang hindi ko mapigilan sarili ko na hindi mapalapit kay Isadora. Alam mo naman kung bakit. Mga pare, Graham, intindihan kita. May kakaibang magic siya o misteryo sa pagkatao niya na panaginip ng dati sa'yo. Pero pare, hanggang kailan ka mai-hypnotize sa magic ni Isadora? Anong ibig mong sabihin na? Pare, ganito. At the end of the day, kailangan mo magdesisyon. Isa lang dapat ang laman ng puso't isip mo. Pumili ka sa kanilang dalawa. Si Leila, na minamahal ka, o si Isadora, na nabubuhay na sa painting mo. Ang muling pagtatagpo ng iyong pag-ibig ay nangyari. Ang lalaki kumukha ni Remo? Siya ba? Maaaring nabubuhay sa kanyang mahal ko? Tanging ang iyong puso ang makatutugon sa iyong mga katawan. Madam, ba't di ka pa natutulog? Ano ba ang iniisip niyo? Susie, nabinggit ko ba sa'yo na napanaginipan ko si Manong Upeng? Tapos, nagpakita siya sa akin. Pinayuhan niya ako. Hindi kaya coincidence lang ngayon dahil nung araw din na yun nakita ko si Patrick. Ano ba sagot ng puso mo? Hindi ko alam pero ngayon gusto ko na malaman. Gusto ko rin maranasan ng lubusang hiwaga ng orasan na binigay sa akin ni Manong Upeng. Ha? Ano ba ang ibig niyo sabihin? Di ba binigay yung orasan na to sa akin upang maging bata ako ulit para makapiling ko si Ramon kay Patrick. Hindi naman pwede mangyari yun kung matanda ako, di ba? Correct. Susie, po. Simula sa araw na to, ayoko nang iwasan o pigilan na magtagpo kami ni Patrick. Ayoko nang pahirapan ang sarili ko. At saka baka dumating ang araw na magsisi pa ako kung mawala siya sa akin. Gusto ko na rin sundin kung anong gusto ng orasal para sa akin. Para maging masaya na rin ako. Ay, sa wakas. Sa wakas! Naliwanagan na po kayo, madam. Sa wakas! Alam niyo ba, yan yung matagal ko sinasabi sa inyo. Uy, Isadora! Uy! Ano, kamusta? Okay naman, ikaw? Anong balita sa love life, ha? Naku, mamaya na kita kukwentuhan. O sige, blooming ka ngayon, ha? Get lang ako sa taas. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nahihilo po ba kayo? Hindi. Okay lang ako. May kailangan ka sa akin? Ay ma'am, yung liquidation po namin ni Patrick nasa table niya, baka maiwan niyo po kasi. Kevin, sandali, yung babaeng kasama ni Patrick. Asawa ba niya yun? Ma'am, wala pong asawa si Patrick. Girlfriend.
Ma'am, mas mabuti po kung si Patrick na lang po yung kausapin yung total. Kevin, diretsuhin mo na lang ako. May girlfriend ba si Patrick? Ma'am, tagal na pong girlfriend ni Patrick yun. Ma'am, kayo na lang po mag-usap ni Patrick para magkalinawan po kayong dalawa. Sige na, Patrick. At sala po na. Salamat naman. Patrick, ano ba itong ginawa mo? Kinunan kita ng mga damit. Kumuha ako ng blouse para sa'yo, oo. Para magamit mo pag nag-date kayo ni Patrick. Susi, may iba na siya. May iba siyang mahal. Madam, ano ba sinasabi mo? Umiiyak ka ba, madam? Nakita ko siya kanina. May girlfriend na pala siya. Oh, Pato, bakit? May nararamdaman lang ako. Hindi ko alam kung bakit eh. Parang napadalas na yung mannerism mong yan, Salamat nga pala sa paghatid mo sa akin, ha? Bukas na lang kita ng lunch sa building. Ay, Rita. Tungkol nga pala doon. Ako na lang ang bibisita sa'yo dito bukas. Baka kasi makita ng kliyente namin. Masungit pa naman yun. Baka kung ano pa isipin niya. Oh, baka naman pwedeng sabihin mo na girlfriend mo ko. Maintindihan naman siguro niya yun, Unless type ka rin niya. Or baka naman ayaw mo lang malaman ng mga office rules doon na may girlfriend ka na, ha? Nakita ko sila. Inilikan pa siya ng babae. Tapos sabay sila umalis para masaya naman sila Sigurado ka ba sa sinasabi mo, madam? Ang tanga-tanga ko lang, niinis ako sa sarili ko. Kung bakit ang tanda-tanda ako na nagpapaloko pa ako sa kanya. Madam, huwag na kayo umiyak dyan. Nakakahiya. Baka maraming tao dyan. Bakit hindi umuwi na muna kayo? Dito ho tayo mag-usap, ha? Alam mo, sinabi ko na nga, Be. Dapat hindi ko na siya nilapitan. Dapat hindi na ako umaasa ngayon, tuloy nasaktan pa ako. Hindi, wala akong sinasabing ganyan. Ayoko lang may mag-umpisang chismis na ninuna ko ang girlfriend ko kaysa sa trabaho. Yun lang. Okay. Hindi, una na ako, Okay. Pato, baka gusto mo manood ng sine bukas pagkatapos ng shift ko? Okay lang ba kung kayo na lang namang kaibigan mo? Okay. Huwag ka na magtampo. Sige na, please huwag kang magtampo na hindi ako makakasama. Kung gusto mo, susunduin na lang kita pagkatapos. Sige na nga. Sige, bye-bye. Yeah, but if you look at the papers... Kailangan po kayo, sir? I'm okay, thank you. Okay. Buiset! Ang ayos na usapan namin sa Hong Kong, kasi yun pala, hindi kami nagkaintindihan. Monique, relax. Talaga? Kakahanap ka ng ibang prospect. Ano ba? Kailan pa? Nalulugi na tong kumpanya ito, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko dito Alam mo ba, yun na lang talaga yung last na mga tao na interesado sa Del Prado Company. Tapos nawala pa! Buiset talaga! Monique, if you need my help, I don't need your help! You shut up! Di ka makakatulong And please, stop acting like too concerned, okay? Because you are not my boyfriend. Kung ano man ang nangyari sa akin sa Hong Kong, hanggang dun lang yon. Set! Ano to? Hindi naman to panapak... Buisit talaga, buisit! Isadora,
ang linaw ng sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Na gusto ko ng iced tea. Alas 3 yun. Eh ngayon, alas 4 na. Mali pang ginawa mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Pasensya na po, ma'am. Nakalimutan ko. Pasensya, nakalimutan. Kung hampas ko kaya itong computer sa bumumukha mo, makakalimutan mo kaya yon? Tama-tama. Isadora, okay ka lang? Alam mo, pwede mong sumbong sa dole yung boss mo o kaya sa HR. Sobra na yung ginawa niya sa'yo. Buti pa ang boss ko. Kahit mas ugali, pinapakita niya. Hindi ko tulad yung ibang tao dyan. Iba ang pinapakita. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ba't di mo sinabi sa akin na may girlfriend ka pala? Sorry. Tama ka, dapat nga sinabi ko sa'yo. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag eh. Sino ba naman ako? At bakit ako kailangan magdamdam? Kahit pa paano naman may pinagsamahan tayo eh. Sorry, dapat nga pinagtapat ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Mali itong nararamdaman ko. Isadora. Hindi naman yung pinapakuha ko sa'yo eh. Pasensya po, ma'am. Yun po kasi yung sabi mo i-fax ko sa bangko. Yun talagang pinax mo? Ano namang gagawin nila sa bangko na yun? Tatawagan ko na lang po. Sabihin ko na ifa-fax ko po yung tamang file. Isadora, ano bang nangyayari sa'yo, ha? The last time na iniwan kita, you were functioning very well. Ngayon, di ko na alam eh. Parang hindi mo na alam yung mga ginagawa mo. Pasensya po, ma'am. May pinagdadaanan. Asus, I don't freaking care. Alam mo, lumabas ka na lang. Lumabas ka na. Alam mo, baka masapok ka pa kita eh. Order mo ka ng double espresso shot. Don't mess up this time. Kuha mo ba? Kaiyak ka pa dyan eh. Arte. Babe, easy on the girl. Baka may pinagdadaanan lang talaga. Siya ang pinakamatino mong EA. Baka mag-resign pa. Alam mo ba, Susie, ang sama-sama na loob ko. Napakamaldita ng apo ko. Kung magsalita sa akin, kala mo kung sino. Gusto ko na nga matapos yung araw na to eh. Oo, sige. Te-text na lang kita pag umuwi ako. Kwentuhan na lang tayo sa bahay. Sige. Isadora, wala akong intensyon na... Huwag na. Hindi mo na kailangang paliwanag, di ba? At saka hindi na tayo magkaibigan ngayon. Isadora, right? I'm on my way out. Gusto mo hatid kita somewhere malapit para mabili mo yung kape ni Monique? Sige. Tara. Nainis ako dun sa Rico na yun. Sino ba yun, ha? Ano ba atraso sa'yo ng tao? Itsura pa lang eh. Mukhang manyakis. Lumayo ka sa hype na yan. Ba't pagdating kay Isadora, parang apektado ka? Pero kay Leila, parang hindi ka naman ganyan. Ang artist pala, iba yung muse at saka girlfriend nila. Kumbaga parang dalawa yung babae sa buhay nila. Hindi naman ganun si Pato. Ako yung girlfriend, ako yung muse niya. Alam ba ng girlfriend mo nandito ka? Hindi niya alam na gusto mo mawangka sa dalawang ilog. Ako, mabuti pa. Nalaman na natin na maaga na may gusto siya sa iba at meron siya kay iba. May alam mo kung solusyon dyan. Mga 6 na bote, masaya ka na ulit. Mukha ba itong tumutoma? Hindi. Halika na, Susie. Pasok kayo, ma'am. Para makalimutan na natin yung lalaking yan. Ayoko
saktan ka, hindi ko mabibigay ang sarili ko sa'yo ng buo. Nakikipag-break ka ba sa akin?